Magkano nga po ba ang magagastos ninyo sa inyong pag-a-apply sa trabaho sa Canada? Yan ang madalas ninyong tanong sa akin. At ang sagot, depende sa paraan ng inyong pag-a-apply. Sa agency ba with no placement fee? Or sa agency na may placement fee? Pwede namang direct hiring na sa websites lang kayo nag-apply na walang fee. What about sa mga immigration consultancy? Ay nako, may gastos po doon. At ibibigay ko rin sa inyo guys kung ano yung mga basic na mga requirements na dokumento na inyong kailangang ihanda sa pag-apply sa Canada Jobs. So yun ang ating topic ngayon guys, kaya stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchie po ito muli sa ating channel, Menchie's Philippine Life, another topic about Canada. Pero bago yan, gusto ko kayong imbitahan kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and salamat po sa mga dati na nating subscribers. Thank you very much. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philippine Life. You can also join and be a member of this channel. And also, I would like to say thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Celinia, Daisy Caber, Madam Pasya, kay Chungaka, kay Micaela Nerva TV2, Laurelyn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Richelle Dumalag, Imelda Real, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. At ngayon, diretso na tayo sa ating topic. Magkano nga ba ang magagastos ninyo kung kayo ay nag-a-apply sa Canada Jobs? May mga paraan po ng pag-a-apply sa Canada at sa bawat paraan ay merong estimated na gastos. Ang ibibigay ko po ay estimate lang kasi iba-ibang sitwasyon. Depende sa inyong sitwasyon at depende kung nasaan kayo, kung nasa Pilipinas kayo or nasa ibang bansa kayo. At unahin na natin guys ay ang mga immigration consultants. Meron pong mga consultants na totoong tutulong sa inyo maghanap ng trabaho for a certain fee. Yan. Unang-unang dapat nyong ma-check ay legit po ang inyong immigration consultant. Be careful guys, kapag kayo ay nag-send ng mga applications, biglang may sasagot sa inyo na mga immigration consultants. Marami po na kayong ipinarating sa akin at karamihan po sa mga ipinarating nyo sa akin ay nakakaduda na immigration consultant. Sa Pilipinas po ay marami tayong legit na immigration consultants. Sila po ay allowed ng IRCC na maging representative ninyo. Yan. Kaya malalaman ninyo na legit ang consultant dahil kayo ay pipirma ng kontrata sa kanila kung magkano ang inyong babayaran at kung ano ang services na ibibigay nila sa inyo. At the same time, meron kayong form na fill upan na ina-allow nyo sila na maging representative ninyo sa Immigration Canada. Magkano ho ba ang sinisingil ng mga immigration consultant sa paghahanap ng trabaho? Sang-ayon sa mga nare-research ko guys, sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa na nagpo-process ng mga ganyang klase ng papeles, merong mga sumisingil po dyan from 5,000 Canadian dollars pataas or more. Ang palitan po ngayon ng 1 Canadian dollar to pesos ay 41 pesos. So, ang 5,000 naabutin po ng 205,000 pesos. 205K. Swerte na ninyo kung may sisingil ng below 5,000. No, yung mga 3,000, okay yun pag 3,000. Pero ang balita ko, meron pong sumisingil ng mas mataas pa sa 5,000 Canadian dollars. So ano naman ang sakop noong kanilang yon na singil? Yung finding an employer at saka yung sasabihin nila sa inyo na yung pag-process ng LMIA, although ang pag-process po ng LMIA, ang employer po ang sagot doon, no? At dapat naman ay kasama pa rin doon ang processing ng work permit. Yon. Our next paraan, ang kasunod po natin, ay ang mga placement agencies or recruitment agencies sa Pilipinas na may bayad. Wala po akong masasabing pangalan ng mga agencies na may bayad. Pero meron pong ganon. Magkano ang sinisingil nila? Sumisingil po sila ng mga from 1,000 Canadian dollars to 2,000 Canadian dollars. Ang $1,000 po ay 41,000 pesos. So, tanungin nyo po kaagad kung magkano ang kanilang sisingilin sa inyo na fix para hindi yung singil sila ng singil sa inyo habang tumatagal.
At ang maganda po lang dyan ay makakuha kayo ng legit naman na agency. Kahit na sabihin may bayad, kung legit ito at may kukuha kayo ng trabaho, worth na rin po yung inyong magagastos. Okay? Kasunod na guys, ito ang maganda. Sa Pilipinas po ay meron tayong mga agencies na no placement fee. Wala silang sisingilin sa inyo. Dahil ang rule po sa Canada hiring, ang mga employers ang sagot sa gastos. Yung relocation ng workers inside Canada or outside Canada, ang ruling, walang babayaran ang worker, ang employer ang sumasagot. At yun po ang nangyayari kung kayo ay makakuha ng serbisyo ng mga agencies na no placement fee. Ang ilan sa madalas nating matunghayan ay ang katulad po ng IPAMS. Punta lang kayo sa website nila, maraming jobs doon. At sinasabi nila doon, no placement fee will be collected. Kasama rin po ang Magsaysay Global Services, Staff House International, ang First Dynamic Personnel, ang Chartreuse Prime, EDI Staff Builder. Kailangan kayo qualified for the position para mapansin kayo nila. At kailangan ready ang inyong mga dokumento na isasubmit sa kanila once na kayo ay nag-apply. Dahil kung kayo ay tawagan nila, dapat ready ang inyong mga dokumento. Okay, so ano-ano yung mga dokumento? Unang-una yung mga personal documents ninyo. Ang inyong PSA birth certificate, original, ang marriage certificate ninyo or certificate of no marriage kung wala pang asawa, passport of course. Ang passport niyo kailangan mahaba pa yung validity, at least 3 years. SSS record, which are now downloadable sa website. Police clearance, NBI clearance. Education records. Kung kayo ay high school, kailangan nyo ng Form 137, Form 138. And then, kung kayo naman ay college or master's degree holder, ang inyong transcript of records, ang inyong diploma, training documents nyo guys, kailangan ay ready ang inyong mga documents na pinag-aralan ninyo sa mga training ninyo, yung mga NC2 ninyo dyan, mga housekeeping or butchering or whatever trainings na dinaanan po ninyo sa iba't ibang eskwelahan, iba't ibang training centers, dapat mayroon kayong ready na mga certificate. Records of previous and current employment, kailangan po ang COE, Certificate of Employment. Kung po pwede na in the last 10 years ng inyong pinagtrabahuhan ay available po ang COE, that would be better. Sa mga dating OFW, yung tinatawag po na OFW information sheet or kung ano mang tawag ninyo ngayon, I think there's a new name for that. At kung kayo nag-stay ng 6 months or more sa isang bansa, kailangan po ninyo ng police clearance doon. Ayan. So, importante yung mga records yan. So, sa pagkuha ng mga dokumentong ito, syempre may gastos pa rin kayo. Kaya sa tanong ninyo na ano po yung mga gastos, Ate Menchi, isama ninyo yan sa gastos ninyo, no? No placement fee sa mga agencies na nabanggit natin, pero yung ibang personal ninyong gastos katulad ng medical examination ay sagot po ninyo yon. May balita ako na may ilang employers daw na ni-refund pa, ni-reimburse yung kanilang ginastos sa medical. That's very good, pero hindi po lahat ay ganon. Isipin na lang natin na sagot natin yung medical exam. Magkano po ang medical exam? Sa Pilipinas po is yan ang amount, yung nasa screen. Kung kayo ay magpapa-medical sa St. Luke's o di kaya po sa IOM. Sagot po ng employer sa Canada ang bayad sa application for work permit. Ang LMIA po, hindi kayo ang dapat na mag-shoulder, ang employer po yon. Sagot po ng employer ang airfare, sagot din nila ang inyong health insurance pagdating ninyo rito. Kung pakuhain kayo ng IELTS, ang sabi ng iba, nire-refund daw po ang IELTS ng employer. Sana makakuha kayo ng magandang employer para lahat ay i-refund ang mga yan. And finally guys, ay kung mag-direct hiring po kami o direct apply, magkano po ang magagastos naman? Ayun. Dahil marami sa inyo, syempre gusto niyo less gastos. Kaya nga po, direct hiring, kayo mismo mag-a-apply on your own. Magsisikap kayo makapag-apply sa mga trabaho sa jobbank.gc.ca or di kayo sa indeed.ca at iba pang mga website na libre naman po at walang bayad. Kahit ilan lang i-apply ninyo, okay lang.
Ay ano naman ang magagastos ninyo doon? Kung sakali po na kayo ma-hire ng isang employer, dadaan kayo sa katulad ng pag-i-interview, so magkakausap kayo, at sasabihin din nila sa inyo kung ano yung mga responsibilidad nila sa inyo at ano naman yung inyong magiging gastos. And most likely, ang inyo rin pong medical exam ang magiging sagot ninyo, which is about 10 to 13,000 pesos. Ang biometrics fee ay $85. Ang amount niyan ay 3,485. Sagot din po yan supposed to be ng employer. Pero yung iba, ang nangyayari daw ay kayo muna yung magbabayad tapos i-refund kayo ng employer ninyo later on. Ang work permit application na $100 sa pesos po ay 4,100 ay sagutin niyo. Yan ang sagot talaga ng employer, ang work permit application fee. Pero kung pinabayaran muna sa inyo, then i-refund po nila yan sa inyo later on. At yung airfare nga guys, that's supposed to be shouldered ng employer. Kung yan ay 1,500, sa pesos po yan ay nasa mahigit 60,000. It could be more than that. Pero yan ay sasagutin ng employer. Kung ikukumpara mo yung direct hiring at saka ang no placement fee na agency, ay halos pareho ang magagastos lang ninyo. Counting-county lang, very minimal. Medical exam, plus yung mga biometrics and work permit application, maaaring bayaran muna ninyo at i-refund sa inyo. And then, pamasahe, pareho pong sagot ng employer. Saan malaki ang gastos? Mas malaki ang gastos nyo po ay kung pupunta kayo sa mga agencies na may bayad, at doon sa mga immigration consultants, understandable, talagang sila po ay may bayad. Alimang paraan na inyong mapipili para mag-apply ng trabaho sa Canada, kahit yan ay sa may bayad or walang bayad, meron pa rin kayong gastos syempre. At ang hangad lang po natin ay maging smooth sailing ang inyong mga application. Good luck guys! At kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon, please subscribe. At sa mga dating subscribers, maraming salamat. You can also follow me sa aking Facebook page na Manchis Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Thank you kay Celinia, Daisy Caber, Madam Pasya, kay Chunga Ka, kay Micaela Nerva TV2, Laurelyn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Richel Dumalag, Imelda Real, Nani Emmy Vlog, kay John Canlas, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Yan na muna guys, si Ate Menchi ito hanggang sa susunod. Thank you for watching.